Ay, magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Sa amang panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin yan. Ito po, no, number one po si VP Sara Duterte sa sa latest survey ng presidential election for 2028. Pag-uusapan din po natin ito pong sinabi ni Senator Amy Marcos na tinukoy niya na po, no, na talagang sigurado siya. Sigurado po si Senator Amy na ang nasa likod ng ng PI o People's Initiative ay walang iba kundi dito si ang kanyang pinsan si Martin Romualdez. Napuna rin natin, no? Ito pong si PBBM. Mukhang nagcha-charm offensive na naman kay VP Sara. Mukhang dumidikit na naman kay VP Sara. Nakita natin, very sweet na naman si President Marcos. Ito po ba? Ano po ba kahulugan nito, PBBM? No? Mukhang dinadaan nyo naman sa charm offensive itong aming Vice President. Huwag ganunin. No, yan po mga pag-uusapan natin. Ang point ko dyan, tablahan na ba ng Kamag-anak Incorporated? Ayan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Eto muna tayo, no? Latest survey po, presidential survey. Naku, matutuwa. Uy, nasa na? Nasa na yung, hindi ko pala na, yung latest survey. Ano ba naman to si Badong? Hindi ko pala. Saglit lang hanapin ko lang uli ha. Ito po, nakakatuwa po, ang latest survey po ay nangunguna na po si VP Sara. Nalagpasan na niya at iniiwan na po itong si ang kanyang katunggali na si Tulfo. At syempre po, ang nakakahiya po rito, dahil alam na po na yan, 2028 elections, presidential preference, Sara Duterte, 35.6, nangunguna. Ang layo na po niya kay Raffy Tulfo, 22.5. Mas lalo pong sinisiraan yung mga Duterte. Mas lalo po silang umaalagwa sa mga survey, no? Ibig sabihin lang po, wala na pong talab yung paninira po ninyo. Maaaring yan po ay akala nyo tumatalab dahil ano yan ang tawag natin diyan echo chamber no? Dito sa Twitter o kung saan man kayo inadapt nyo lang Actually, literal nyong inadapt yung ginawa ng mga dilawan na paninira sa mga Duterte. No, inadapt nyo lang, no? Yung paraan nila ng paninira. Ganun din So wala pong epekto yan, wala na po naniniwala sa mga dilawan, no? Yung pong nagawa ng mga Duterte sa atin sa bansang Pilipinas, hindi nyo na po yun mabubura. No? Kahit na ano pong paninira ninyo sa mga Duterte, hindi nyo na po yan kayang burahin. Dahil po natapos na yan Hindi po yan kasalukuyan Gusto nyong baguhin yung kasaysayan Maski nga po yung numero 1 yung panira sa mga Duterte, yung war on drugs. Yan po yung dahilan kung bakit po bumilib kay Pangulong Duterte yung mga Pilipino, no? Dahil siya lang po nakagawa na napatahimik niya, no? Yan yung sinasabi natin Kaya po habang kayong mga tambaluslos vloggers, mga BBM vloggers, kasama nitong mga dilawan at kakamping, habang tinitiran yung mga Duterte, lalong umaalagwa no sa survey. Biruin nyo, nung nakaraang survey, naungusan pa nga ni Raffy Tulfo si Sara Duterte. Pero dahil nakita naman ng ng madlang people kung anong uri ng pwedeng maging leader yan si Raffy Tulfo, syempre, dito na tayo sa subok.
Sabi siguro ng mga tao, ayaw na namin ng eksperimento uli. Dito na kami sa mga Duterte. Sigurado ang Pilipinas, no? Hindi katulad ngayon, putya, kita niyo naman, hindi mo nga alam kung sino na talaga yung tunay na namumuno sa atin. Yan yung sinasabi na, tuloy po natin, 35.6 si Sara Duterte, Raffy Tulfo, 22.5. Si Leni Robredo, 9. Amy Marcos, 6.9. Manny Pacquiao, 5. Robin Padilla, 4.4. Ang lalayo na po nila. Risa Ontiveros, 1.2. Naghabulan po sa kulelat. No? Yung mapanira po pareho. Yung pong dahilan ng paninira kay Sara Duterte, naghabulan sa kulelat. Ito pong si Martin at si Risa Ontiveros. At least si Risa Ontiveros 1.2, si Martin 0.5, na hindi po naka 1 point eh. Consistent si Martin. Sira pa more. Sige, tirahin nyo pa. Ang mga Duterte, yan ang mahihitan ninyo. Kaya ngayon, nakala nyo, alam nyo, matalino yan si Amy Marcos, no? At saka si PBBM, tsaka si Amy Marcos. Mga laki po sa politika yan eh. Alam na po nila ngayon, no? Nag-try naman, trinay naman nila, di ba? Trinay naman ng mga tambaluslos vloggers. Ang dami. Pati nga yung mga walang kinalaman sa politika. No? Walang mga, putya, sino ba yan sila? Rendon. Nahiya na rin siguro si Rendon eh. Na-realize siguro ni Rendon. Tumahimik na rin si Rendon. Na-realize siguro niya, putya, mahirap tong pinasok ko. Wala ko. Kung sa mga artista, maraming nasasabi si Rendon. Mahirap ngayon, nahirapan siya sa politika. Pasensya na kayo ha. Mag-ayos pa lang ako ng mga ilaw eh. Kaya lang, sayang naman, no? Ginanahan ako pagka-lunch ko eh. Narito na nga pala tayo sa Davao City, yung mga taga Davao po. Narito. Papahinga lang ako mamaya. Papahinga lang po ako mamaya. Hahanap na tayo ng makakainan. Pupunta tayo ng City Hall siguro, no? Malamang hapon mag-City Hall tayo para makita naman natin na lakad-lakad lang. Mainit pa ngayon. Anyways, yan po ang latest dito sa 2028 presidential elections. Hindi po nila pwedeng isantabihan, no? Yung mga ngarap sila, magwawala po mga tao. Pag yung pangarap nila na tanggalin na eleksyon sa presidente, ano kayo, siniswerte? Ang magpapasya na tatanggalin na yung presidential election, 0.5 lang. 0.5 lang, samantalang yung tatanggalin nyo, 35.6, mas mataas pa yung point ni Sara eh. I-menos mo na yung 35. Sa point na lang, hindi pa rin manalo si Martin. Yan po, kung gaano kakasutil Martin. Ang problema dito kay Martin, maangan. Doon nabubwisit yung mga tao. Yan yung pagkakaiba ng mga Duterte, paglaban-laban. Ito, alam mo na nga yung ginagawa niya, nagmamaang-maangan pa. 'Di ba? Katulad ng mga vlogger. Sabi nyo, yung reaction po ng mga vlogger ni Martin, pare-pareho. Yung pong sinabi ni BP Sara na may nagtanong na reporter, kumusta na po kayo yung inyo pong relasyon ni Speaker Martin. Ang linaw na sinabi ni BP Sara, di ba? Hindi siya makapagsalta kasi ang hirap po talaga sagutin nun eh, na sinusutil ka ni Martin. Kaya maganda rin ang naging sagot ni BP Sara. Kinote niya na lang si Senator Amy Marcos na bakit mo binabanatan yung kaalyado mo? 'Di ba? Tapos, alam natin yan lahat eh. Offensive ba naman yung mga BBM vlogger? Ano ba?
Kailan ba binanatan si Sara Duterte? Kailan binanatan? Puta, manang-mana kayo sa amo nyo, panay maang-maangan. Alam nyo, ang tingin nyo sa mga Pilipino, bobo eh, no? Sino ba ang nag-expose ng lintik ng pinasama yung confidential fund ni Sara Duterte? Hindi ba House of Representatives? O sino ba nagtanggol kay Franz Castro na nanguna na lahat naman ang galing sa inyo eh. Yung expose kay Pulong Kuno. O gano'n na naman, wala naman talaga silang binibintang. Ang sinasabi lang nila, maraming napunta na pondo dito sa Davao. Eh ano ngayon? Bawal po ba pag presidente ka, bawal mong gastusan yung Davao City? Sobra naman kayo. Lahat ng Pangulo, pinaganda niya yung lugar nila. Si Pangulong Duterte nga, humingi pa ng tawad sa mga taga Davao dahil inuna yung Bicol, inuna yung mga lugar na mga, di ba? Okay. Wala po akong pakialam sa distab niyong pinagsabi. Beyond na po tayo dyan sa distab niyo. Kung ano-ano mga pinagsasabi nyo, paninira pa rin sa Duterte ang gusto nyo. Hindi nyo ba nakita yung laki? Sa tingin nyo, kinakailangan pa ng Duterte na gumawa pa ng distab? Kung gaano kalaki ang tambak ni Sara Duterte kay Martin? Ano ba naman mga pinagsabi nyo distab na yan? Ha? Hanggang ngayon ba nagpapaniwala pa kayo dyan? Paulit-ulit na tayong sinasabi natin dito. Ang katotohanan, kung gusto ni Sara Duterte na maging presidente siya ngayon. Huwag na tayo magbulahan. Ibig nyo sabihin, tumakbo siyang vice president para kunin yung kapangyarihan kay Bongbong. Sino maniniwala sa inyo, mga tukmul kayo? Bakit pa iikutin niya pa pati sarili niya? Ang dali lang pong basahin ang dali nyo lang pong basahin. Alam nyo, napakadali nyo lang pinaiikot lang kayo. Ang dali nyo pong paikutin. Kayong mga followers ni Tambi, napakadali nyo lang paikutin. Kung normal po ang pag-iisip nyo, hindi nyo maiisip na yung number 1 at anak ng Pangulo ay hindi mananalo sa eleksyon. Number 1 sa lahat ng survey, anak ng presidente, sa tingin nyo matatalo kung tumakbong presidente. Pakahina. Kaya kayo napapaikot. Mahina ang pangunawa ninyo. Ang taas-taas ng survey. Ang tagal nyo na sinisiraan si Sara Duterte. Paano masisira si Sara Duterte sa paninira nyo? Wala namang katotohanan. Pro-China. Bakit daw pro-China? Kasi nagsalita ng inchik eh. Parang tanga lang. Pro-China dahil nagsalita ng inchik. Binati raw yung China ng Chinese. Talagang pro-China. Puta, yun na yun. Yan ang epekto. Number 1 sa lahat ng survey. Nakita nyo ba yung mga tinatanong yung tao ngayon? Taong bayan? Tignan nyo kung ano sagot. Ang tinatanong lang ni Daddy D kung iboboto nila si Tatay Digong kung tatakbong senador. Tignan nyo kung ano sagot ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Bulag-bulagan kayo dyan sa pagsunod dyan kay Martin. Sinong pakikinggan nyo? Si Mike Abe? Sila Jam Morales? Jam Magno? Sige, punta tayo rito. No? Ang sabi po ni Senator Amy, ito may napupuna ako. Nakita niyo ba yung picture nila PBBM? Ito po, bago tayo pumunta kay Amy, kay Senator Amy. Bakit ba nangyari rito sa FB? Nawala na lang bigla. Kusa na siya nag-end. hindi na ako hinintay na patayin siya. Nag-end na lang kusa. Okay, dito na lang tayo.
sa YouTube na. Ito po, nakita niyo na yung picture ni BBM tsaka ni Sara Duterte. On offensive, charm offensive naman si si PBBM. Masyado ka namang obvious na nanliligaw ka na naman. Alam niyo, eto nangyayari sa mga Marcos. Eto analysis ko diyan siyempre, bahala kayo sa buhay niyo. Basta may kanya-kanya naman tayong karapatan na mag-analyze. Kayo, kung hindi kayo naniniwala, ano magagawa natin? Ito, ginagawa nila, charm offensive si BBM, tapos si Senator Amy, willing niyang tablahin si Tambi. Oo, willing niyang tablahin na ngayon for their political survival. Yan yung tingin ko eh. Kasi talagang hindi po bumababa sa survey, pataas. Pataas talaga si Sara Duterte. The more na binabanatan, the more na binabanatan nyo yung mga Duterte, lalong tumataas sa survey si Sara. Pati nga si Tatay Digong, number one din sa Senate race. Di ba? Hindi nyo ba napupuna yun? Mahirapan talaga kayo. Kung si Tambi lang yung alam nyo, ang sama ng dating talaga. No? Kung hindi pa rin kayo naniniwala na si Tambi kulelat to. Sa lahat ng survey, kulelat. Lahat ng presidential survey, kulelat. Okay. Ito po ang sinabi ni President Marcos. Di ba, naalala nyo? Kahapon yata, nag-report si BP Sara, no? Tungkol sa Pasensya na kayo sa ilaw, hindi pa ako nakakapag-set up na maayos eh. Sabi ni President Marcos, I'm happy to note that this report, the Basic Education Report, is candid, clear, comprehensive, and I think you will agree, quite compelling. So certainly, milestones achieved so far deserve our congratulations. Daghang salamat, Vice President Inday Sara, for your stewardship of the biggest agency with the largest constituency and I would say most difficult mandate. Di ba? Samantalang kamakailan lang, no? Kamakailan lang, naalala niyo yung sa result ng PISA, hindi ganyan yung tono. Di ba? Pinagmamalakin nga nila eh. Na DepEd lang, hindi pa. Kinakailangan pa makialam si PBBM. Ngayon, iba na po tono. No? Ako ito tingin ko eh. No? Willing na sila. Political survival na eh. Nakita nyo, binabaliktad na nila. Dati, lahat na sabihin ni Martin, sunod lang si PBBM. Di ba? Nagkaloko-loko kasi, tignan nyo yung sa ICC. Bakit nag-iba yung tono ni President Marcos? Gumawa kasi na resolution yung mga House of Representatives, di ba? Gusto nilang papasukin yung ICC, gusto nilang paimbestigahan. Etong mga tukmol na Tambi vloggers at mga Tambi supporters at mga BBM supporters, wag nyo nga kami kung kayo napapaikot, wag nyo rin kami paikutin. Ang problema sa inyo, tingin nyo sa mga Pilipino, mga tanga. No? Sasabihin nyo na hindi binabanatan si Sara Duterte. Hindi binabanatan yung mga Duterte. Ano yung papapasukin nyo yung mga ICC, congressman yung bumanat kay Pulong, congressman yung bumanat kay Sara Duterte. Kung kayo sa Congress, yung mga congressman na nagtanggal ng kanyang confidential fund. Ano nahitan nyo ngayon? Akala nyo, pinasamaan nyo si Sara Duterte dahil pinasamaan nyo yung confidential fund. Sumama ba sa tao? Hindi. Tinitignan na tao na kayo ang sutil. Okay. Ngayon, nag-iiba na tono nila. Nung nagwala si Bato, magpakalalaki ka, sinabi ni Bato. Sabihin mo kung gusto mo kaming ipakulong para alam namin ang gagawin namin. Yung mga distab-distab na pinagsasabi nyo. Malayo na po yan. No? Political survival ng mga Marcos. Hindi na usapin to ng nagpaplano-plano.
Kung ang sa tingin nyo magliligtas kila Marcos, si Tambi, putya, kulelat nga eh. Ibig sabihin, walang tiwala yung mamamayang Pilipino dyan. Pag ipinagpatuloy nila yung PI na yan, wala na. Kaya tong atake ni Senator Amy sa PI mismo, kay Tambi mismo, willing na sila. Ang basa ko dyan, very willing na si Senator Amy na tablahin na yung kanyang kamag-anak incorporated for political survival ng mga Marcos. Kasi ipinapahamak sila, dinadown sila pababa eh. Feeling kasi presidente yung si Tambi. Okay. Ito po ang tinuran nito ni Senator Amy ngayon. No? Ayan, no? January 26. Asked by reporters in Friday press conference if she was convinced Romualdez was behind the signature campaign, she said, definitely, yung opisina niya yung nag-alok ng 20 million. Kita mo, 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline na July 9, tapos na ang lahat. Sinong hindi maniniwala sa inyo na lahat yan ay congressman? Una nagsabi, ikaw mismo, Martin, na sa January tatrabahuin niyo yung Chacha. Tapos sinundan ni Dong Gonzales. Sabi niya, kung pag-aaralan nila paano hindi nakasama sa pagbabago ng konstitusyon yung Senate. Yun nga, yung People's Initiative. Galing po sa bibig yan ni Dong Gonzales. Congressman Dong Gonzales. Yung ipinalit mo kay Gloria Macapagal-Arroyo, sa kanya mismo nanggaling yung salitang People's Initiative. Siyempre wala kaming, sabi ko sa isip-isip ko, mahihirapan sila dyan, di nila kaya yan. Biro mo lahat. Tapos sino yung nag-announce na naabot na yung quota? Naabot na yung 12%, naabot na yung 3% sa lahat ng presinto. Sino? Si Congressman Salceda rin. Panay congressman. Kasama ka, Martin. Tapos i-deny mo na wala kayong kinalaman. Ano sabi ni Bato? Tell that to the Marines. Anong tingin nyo sa mga Pilipino? Bobo? Panay congressman yung nag-announce ng People's Initiative. Tapos bigla kayong walang kinalaman. Ang problema nyo, no? Nagpapirma kayo rito sa Davao. Siyempre, hindi sila pwedeng, lahat dapat ng distrito. Sa tingin nyo, hindi makakakuha ng testigo? Di ba? Hindi nyo naisip yun eh. Sa tingin nyo, loyalty ng mga taga Davao kay Martin at hindi sa mga Duterte. Hindi makakakuha mga Duterte ng testigo. Sabi ni Amy Marcos, makakakuha sila niyan. Kaya nga, meron pa dito sa Davao City yung sisimulan nila eh. Davao City yung sisimulan nila na kumuha ng impormasyon, investigasyon. Baluarte yan eh. Alam po ninyo, napakasama po ng optics, lalo na yan, lumabas yan. Kulelat na naman si Tambi. Ibig nyo sabihin niya na mamumuno sa bansa. Yung pinakakulelat sa survey, true Prime Minister, dahil magiging pinuno siya, dahil magiging Prime Minister. Yung pinakaayaw, yung pinakaayaw ng Pilipino na maging presidente, yun ang magiging pinuno, true Prime Minister. Hindi ba malaking kalokohan yan? Ngayon, si PBBM, nakita nyo naman yung hawak niya kay BP Sara. Ano na naman uli? Ligawan na naman uli yung magkapatid. Kung paano nila niligawan si BP Sara para mapatakbo na BP, gano'n na naman. Siyempre, meron silang kinakailangan tablahin.
Alam mo, matutuwa sa kanila pag tinanggal nila yan. Pag tinanggal nila si Tambi bilang anong tawag dyan? Kasi sa kanya naman talaga nagmula lahat ng gulo ng Pilipinas ngayon. Yung pag-iepal niya, biro mo nagtakal ng 20 pesos na bigas, tapos isang araw lang. Saan ka nakakita? Di ba? Di ba nakakahiya yun? Ikaw nanguna ka na nagtakal ka ng parang lahat. Tapos yung pagmumukha niya sa lahat, oh. Naroon yung pagmumukha niya. Oh. Kaya nagsimula yan, ano pa siya, pangatlo siya. Sara Duterte, Bongbong Marcos, tapos Martin. Tapos, tsaka lang si Subiri, panghuli si yung Supreme Court sa 5 pinakamataas. Ngayon, pag nagsasarbi, pang-5 na siya. Dahil sa ginawa nila sa mga Duterte, hindi makakalimutan niya ng tao. At yung mga Marcos, matagal na sa politika yan. Kung hindi nila tatablahin yung kanilang kamag-anak incorporated, sila madadali. Di ba? Nakita nyo ba? Kung dumikit, kung yung very sweet, pero nung kamakailan lang, yung sinabihan niya yung DepEd. Pabago-bago yung mood eh. Walang isang direksyon eh. Siguro nakumbinsin ng ating niya to. Pucha, bonggit. Tignan mo ang sitwasyon natin. Ang hirap natin nakabalik sa Malacanang. Sabi nga ni Yesesyu, ilang dekada, no? Ilang dekada silang siniraan, ilang dekada sila, tapos ilang dekada sila bago nakabalik sa Malacanang. Pagbalik nila, wala pang 2 taon. Wala pang 2 taon, sira na kagad pangalan nila. Dahil lang sa Kamag-anak Incorporated. Kaya dapat lang yun. Ito, may sagot na si Tambi. Ito, showdown na to. Sabi ni Martin, Manila, Philippines, Speaker Ferdinand Martin Romualdez denied that he was behind the signature campaign for the People's Initiative to amend the 1987 Constitution and challenged Senator Maria Josefa Imelda Aimee Marcos who made allegations to prove it. Di ba? Biglang wala siyang kinalaman. Ibig mo sabihin may nagaganap. Ayon nga, no? Ito, ayon nga. Prove it daw, sabi Senator Aimee. Ayon nga kay Congressman Lagman, no? Mag-real talk po tayo. Walang nangyayari sa Congress na hindi alam ng speaker. Ang tagal ng congressman nun. Ibig mo sabihin, hindi mo alam? Hindi mo alam na ina-announce ni Joey Salceda na naabot na yung target na 3% sa lahat at 12% sa kabuuan? Hindi mo alam? Wala ka ideya na congressman yun? Wala kang ideya na sinabi ni congressman nung December, sinabi ni Congressman Dong na True People's Initiative? Wala ka rin ideya sa sinabi mo? Sa sinabi mo na tatrabahuin nyo yung Chacha ngayong January? Sinabi mo na yun, wala ka. Mapapaikot mo yung mga tao, pero siguro yung mga nakapaligid sa iyo, yung oo lang ng oo. Kayang patunayan niya ni Senator Aimee. Hindi naman magsasalita yan eh. At yan ang downfall mo. Yan, magpinsan, magbanatan kayo. Pabor kami dyan. Alam mo yun, yung gustong mamuno sa buong Pilipinas, pero sa presidential survey ay kulelat.
Tapos magiging pinuno kung mababago yung konstitusyon dahil through Prime Minister. Anong uri ng leader meron yan? Eh kung eto nga leader natin ngayon na binoto ng majority, pero dahil sa mga sunod-sunod na kagagawan din itong pinsan niya, di ba? Nangangayaw na yung tao, sa'yo pa, nakulelat ka in the first place. Thank you very much kay Ram na nagbigay ng 15 Hong Kong dollars.